Yan, isang magandang umaga mga kataktika. Mega love shoutout sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Sa ating video na i-share ko sa inyo today, ito ay ating personal na experience. Disclaimer lang, hindi po tayo eksperto. Subalit itong ating i-share ay ang ating aktual na karanasan sa pag-aalaga ng manok sa loob ng 3 taon. So ito mga kataktika, ang unang tip para makatipid sa pagkain ng manok. Subalit siguradong ito ay masustansya at magbibigay ng malusog na pangangatawan sa ating mga alagang manok ay ang lahat ng mga gulay na makukuha natin sa ating bakuran. Tama na rin yung mga kataktika. Gulay at prutas na makukuha sa ating bakuran at ihalo sa mga nabibili na commercial feed. So dito mga kataktika, meron tayong malunggay, superfood. Yan, alam naman natin kung anong nutrients ang naibibigay niyan sa ating pangangatawan, gayon din sa ating mga alagang manok. So meron tayong malunggay, papaya, patola. Yan ang ating isasama sa ating pagkain ng manok ngayong araw na ito. So ito yung unang tip. Ang lahat ng mga gulay at pagkain, prutas at balat na mga prutas na makukuha sa ating bakuran o sa bahay. So yan mga kataktika, ang gagawin natin sa lahat ay hihiwain natin ng maliliit. Yan, kita nyo, not fit for human consumption. So hihiwain lang, sabi nga tatadtarin natin mga kataktika, at pagkatapos tatadtarin, yan ay ating pagsasama-samahin. Yan, hiwa-hiwa lang dahil meron tayong mga maliliit na sisiw. So para sa lahat yan, sa sisiw at sa malalaking manok. So ito yung malunggay, lagyan natin ng tubig. Yung tubig na ginagamit natin, kung tubig ulan yan, maganda. Tubig balon, mas maganda. Pero kung yan ay galing sa gripo, kinabukasan nyo na gamitin, stock nyo lang overnight. So ito mga kataktika, tanggalin natin yung sapad ng ay at yung extract, yan na ay ating painom sa alagang manok. Yan, lagyan ng mais, Bio 2, darak mais at darak palay mga kataktika. So halu-haluin lang natin yan. Yan, pagsama-samahin at pagkatapos ibibigay sa ating mga alagang manok. So ito mga kataktika, kung meron kayong mga sisiw, ang gawin nyo muna, kung hindi pa sila sanay sa ganitong pagkain, lagyan nyo muna ng Bio 1 or Bio 2 sa ibabaw ng inyong mga minix na pagkain. Yan, ibigay sa alagang mga sisiw at una-unahan. O, sisiw pa lang, introducing na sa kanila ang ating formulang matipid pero may magandang benepisyo sa kanilang kalusugan. At may mga 45 days mga kataktika dahil ayaw naman natin na masyadong mataba. Kaya binibigyan na natin ating formulation na may gulay at prutas. Ngayon din sa ating mga silky chicken, silky, crossbreed, henasil, lahat ng ating alagang manok, yan ang ating ipinapakain. So mga kataktika, yung tip na binibigay ko sa inyo ay ayon sa aking personal na experience. Ang pagpaparami ng manok sa pamamagitan ng paggamit ng mga gulay at prutas na nakukuha sa ating bakuran, makakatipid ka ng hanggang 60% mga kataktika sa iyong pagkain, subalit hindi makokompromiso ang kalusugan ng iyong mga alagang manok. Ang tip number 2, kung walang mga gulay sa iyong bakuran, pwede mong ihalo ang mga retaso ng repolyo, yan, pechay bagyo na nakukuha sa palengke. Mabibili mo yan mga 10 to 20 kada plastic, good na yan for the whole day consumption ng iyong mga alagang manok. At kung suki mo naman yung gulayan, pwedeng
ibigay na lang yan sa iyo mga kataktika. Basta suki Yan. Ang gagawin lang natin dyan mga kataktika, yan ay, siyempre, lilinisan natin yan. Kung yung pagkain natin nililinisan, pati ang pagkain ng alagang manok ay kailangan ding linisan. Yan mga kataktika, linisan hanggang maging malinis yung tubig. Pagkatapos, yan, pwede nyo na uling gayatin. So gayatin ng halos maliliit na makakain ng mga sisiw at ng mga malalaking manok, breeder o yung mga kapalaki pa lang, mga pullets or mga stag. And then, ganun uli mga kataktika, haluan uli ng mais. Ang mais natin, binababad natin overnight, kung umaga at kung hapon naman. Pagkatapos mong pagkain sa umaga ng manok, ibabad mo na para sa hapon. At syempre, ang ating superfood de malunggay. Yan, nandito lang yan sa ating bakuran mga kataktika. Sabi ko sa inyo, kung ano nasa bakuran, yun ang inyong gagamitin. Dahil itong superfood natin ay epektibo na dagdag pagkain sa alagang at mabisang dagdag sa kanilang inumin dahil kakaibang sustansya ang nabibigay niya. At ang isa pa, syempre, kung magkakatay ka, sigurado kang ang iyong manok na kakatayin ay very healthy na magbibigay ng nutrients sa iyo kataktika. So, pag kumulay na yung tubig para sa inumin, light green, pwede na yan. At yung maging excess, ilalagay natin doon sa imimix natin ng mga gulay at mais, darak palay, darak mais, bio 1, bio 2 na pagkain ng ating mga alagang manok. Yan, muli, mix lang mga kataktika katulad ng ginawa natin doon sa mga nakuha nating gulay at prutas sa ating bakuran. Halo lang. Siguruhing mix well para malasa ang kanilang pagkain. At ang maganda niyan mga kataktika, pag binigay natin sa ating mga alagang manok yan, katulad niyan, ayan, nagkakaagawan, may tumatakbo pa dyan pag nakakuha ng pagkain. So maganda dyan na i-exercise din sila. Hindi naman mabubusan dahil saktong-sakto yan. So ang advantage pagka yung mga sisiw may kasamang hen, yung hen na sanay na sa ganitong pagkain ang magtuturo sa ating mga sisiw na kumain ng masustansyang pagkain o patuka mga kataktika. Yan ang ating dalawang tipid tips para sa pagpapakain ng manok sa ating personal na experience na nasa ating mga bakuran lamang o pwede na bumili ka sa murang halaga sa palengke. At ito naman, kung ang mga manyo mga kataktika ay konti lamang, hindi mo na kinakailangang gayatin ang mga gulay at prutas. Pwede mo nang direct na ibigay sa kanila para meron silang libangan at whole day na nilang pagkain. So mga kataktika, yung una kanina pinakita natin, ini-slice natin, ginagayat natin yung mga gulay na nakukuha sa ating bakuran at yung mga gulay na nabili, retaso, mababa ang presyo sa palengke, ginagayat natin, isinasama sa mga mais, darak palay, bayuan, dahil marami yung ating mga alagang manok. Siyempre, maraming pagkain ang kailangan. Kung puro commercialized na feeds ang ibibigay mo dyan, baka naman mabutas ang bulsa mo. Kaya ang ginawa natin, dag tayo ng mga gulay. At dito naman mga kataktika, dahil limited lamang ang alagang manok, ganyan yan. O pwedeng sabit-sabit, pwedeng direct mo nang ibigay sa kanila. So, nasa inyo yan mga kataktika. Kung ample ang resources nyo, pwedeng bumili. Kung hindi, pwedeng magtanim. At ito yung ating malunggay extract, natural vitamins sa loob ng 3 taon nating pag-aalaga ng manok at naging malusog ang ating mga manok. Walang baku-bakuna pero malakas ang kanilang pangangatawan. Pero nasa inyo yan. Etong sinasabi ko sa inyo mga kataktika, hindi spekto,
hindi ako professional sa pag-aalaga ng manok. Ang binabahagi ko lamang ay ang personal kung karanasan sa pag-aalaga ng manok, native, crossbreed, nasil, silky, sa loob ng 3 taon. At tuloy-tuloy mga kataktika, tayo nakakapagparami ng manok na ginagamit natin ay ang pamamaraan na ibinabahagi ko sa inyo. Yan. Mga kataktika, kung ito'y inyong naibigan, don't forget to like, share, and subscribe. Yeah, paborito nila yan. Kabilang side natin like. So yan yung additional nila na pagkakaabalahan. Muli mga kataktika, ibinahagi natin ang ating karanasan sa pag-aalaga ng manok at sana'y may natutuhan din kayo. Maaari kayo makatipid ng pagkain ng manok, subalit hindi makokompromiso ang kalusugan at sustansya ng mga makukuha ng ating mga alagang manok. Ikaw kataktika, ano ang tips mo sa pag-aalaga ng iyong mga alagang manok? Share naman!